Bago tayo magsisimula, inanyayahan ko ang lahat na magsitayo para sa ating panalangin. Jane, maaari mo bang pamunuan ang ating panalangin sa araw na ito? Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong araw na ito. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos naming maunawaan at maintindihan ang aming aralin. Ito po ang aming dinadalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Sianami Embahal, ang inyong guro ngayong araw. Kamusta ang lahat? Mabuti naman kung ganon. Bago kayo magsiupo, maaari bang pakipulot muna ng mga kalat ninyo sa inyong mga upuan mga bata? Maraming salamat. Ngayon, may mga lumiban ba sa inyo sa araw na ito? Magaling! Lahat ay narito. Ngayon, pakilabas ng mga takdang aralin at ipasa ito sa harapan. Maraming salamat. Ngayon naman, magbalik-aral muna tayo kung ano ulit ang tinalakay natin kahapon. Ano ba ang tinalakay natin kahapon, Grace? Mahusay! Kahapon, napag-usapan natin ang tungkol sa pangungusap. Ano ba ang pangungusap? Grace? Tama! Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. Ito ay binubuo ng simuno at pang-uri. Meron pa ba kayong tanong mga bata? Kung wala, maaari na tayong magpapatuloy sa ating susunod na gagawin. Ngayon naman, nais kong makinig ng mabuti ang lahat sa video na aking ipapakita sa inyo. Ang mga maskara ni Miko. Kwentong pambata ukol sa COVID-19. Nasiyahan ba kayo sa mga pinanood niyo mga bata? Sino ang mga tauhan sa kwento? Tama, sina Miko, Mang Berto at Aling Susan. Ano ang mga bagay na nabanggit sa kwento? Mahusay! Maskara, face mask, face shield, surgical mask at sabon. Ano ang sakit na nabanggit sa kwento? Mahusay! Ito ay coronavirus o COVID-19. Paano tayo makakaiwas sa sakit na coronavirus? Tama! Sa pamamagitan ng pagsuot ng face mask at face shield, sa tuwing lalabas ng bahay, paghugas ng kamay at pagkain ng mga masustansyang pagkain. Bago tayo magsisimula, sabay-sabay muna nating basahin ang ating layunin sa araw na ito. Mga bata, handa na ba ang lahat? Okay, sabay-sabay nating basahin. Una, nakikilala at natutukoy ang mga pangalang pantangi at pamambalana. Pangalawa, nakapagbibigay ng halimbawa ng pangalang pantangi at pambalana. At pangatlo, maipakita ang pagkilala sa kahalagahan ng pangalan sa pamamagitan ng paggamit nito sa isang dialogo. At ngayon, ating tatalakayin ang pangalang pantangi at pambalana. May dalawang uri pala ang pangalan. Ito ay ang pantangi at pambalana. Bago yan, muli nating babalikan ang ibig sabihin ng pangalan. Ano ba ang pangalan? Magaling! Ang pangalan ay tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, hayop, puok o lugar, at mga pangyayari. Sa madaling salita, ito ay karaniwan nating nakikita o naririnig. Ang mga pangalang pantangi o tiyak ay nagsasaad ng tiyak na katawagan. Nakasulat sa malaking titik ang unang litra ng salita. Halimbawa sa tao, Alfred, Beth, at Angel. Lahat ng taong nabanggit ko ay nagsisimula sa malaking titik. Tingnan na nga natin. Tama! Bagay. Magbigay nga ng mga halimbawa sa bagay. Magaling. Samsung, pilot, at baygon. Lahat ng mga bagay na nabanggit ko ay nagsisimula sa malaking titik. Tingnan nga natin. Tama! Ngayon naman sa hayop.
Doggy, muning, at bantay. Ito ay nagsisimula sa malaking titik, pook o lugar. Magbigay nga ng halimbawa mga bata. Magaling, Philippine Arena, Quiapo, at Trinoma. Mga pangyayari sa ating kapaligiran, Panagnenga Festival, Pista ng Poong Nazareno, at Araw ng mga Patay. Tama, lahat ng nabanggit kong pangyayari ay nagsisimula sa malaking titik. Ito ay ang pangalang pantangi. Samantala, ang pangalang pambala na naman o ditiyak ay nagsasaad ng pangkalahatang tawag na karaniwang nakasulat sa maliit na titik. Halimbawa, sa tao ay tatay, nanay, at lolo. Lahat ng nabanggit ko ay nagsisimula sa maliit na titik. Tingnan nga natin kung tama. Tama! Sa mga bagay naman, gaya ng lapis, papel, at laptop. Magaling! Lahat ng nabanggit kong bagay ay nagsisimula sa maliit na titik. Sa hayop naman, magbigay nga ng halimbawa mga bata. Aso, pusa, at isda. Tama! Sa pook o lugar naman, bansa, barangay, at parke. Mga pangyayari ang kapistahan, paligsahan, at aksidente. Sa inyong obserbasyon, muli ninyong suriin ang mga salitang inilista na nakikita ninyo sa video kanina. Matutukoy niyo ba mga bata kung ito ay pantangi o pambalana ang mga salitang ito? Suriin ang mga ito kung ito ay napapabilang sa pantangi o pambalana. Miko, Mang Berto, Aling Susan, pantangi. Tama! Maskara, face shield, face mask, surgical mask, at sabon. Ito naman ay napapabilang sa pambalana. Magaling! Ngayon naman, ating tatalakayin ang kasarian ng pangalan. May kasarian ang pangalan. Ito ay panlalaki, pambabae, titiyak, at walang kasarian. Ang kasariang panlalaki ay tumutukoy sa sumusunod: tatay, ama, at boy. Lahat ng nabanggit ko ay kasariang panlalaki. Ano naman ang kasariang pambabae? Ito ay tumutukoy sa sumusunod: nanay, ina, at ate. Lahat ng yon ay kasarian ng pambabae. Ngayon naman, ang ditiyak ay tumutukoy sa kasariang maaring lalaki o babae o pambalaki gaya ng sumusunod: kapatid, kaklase, at guro. Ang walang kayanan naman ay tumutukoy sa mga bagay na walang buhay, gaya ng sumusunod: upuan, mesa, at papel. Ngayon naman mga bata, sabay-sabay natin salungguhitan ang mga pangalang matatagpuan sa bawat pangungusap at isulat sa patlang kung ito ay pantangi o pambalana. Una, sa Street Augustine Academy ako nag-aaral. Tama, Street Augustine Academy. Ano ba ang sagot? Pantangi. Pangalawa, kami ay dumalo sa paligsahan. Ito ay napapabilang sa tama, pambalana. Pangatlo, malamig sa bibig ang Listerine. Ito ay napapabilang sa pantangi. Pang-apat, pumunta kami sa mall para mamasyal. Ito ay napapabilang sa pambalana. At panglima, Nokia pa rin ang pinakamadaling gamitin. Ito ay napapabilang sa pantangi. Tama. Kung talagang may natutunan kayo, hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Kumuha ng isang buong papel ang bawat pangkat at pangkat una tukuyin kung ang salita ay pangalang pantangi o pambalana.
Pangkat pangalawa naman, isulat ang mga pangalang pantangi para sa susunod na pangalang pambalana. Isulat ang sagot sa patlang. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sa pagsagot. Pagkatapos ay ipresenta ng bawat pangkat ang kanilang ginawa. Ang oras ay magsisimula na. Ang oras ay tapos na. Unang pangkat ay unang magprepresenta ng kanilang gawain. Magaling! At lahat ng sagot ng pangkat una ay tama. Bigyan nga natin ng malakas na palakpak ang pangkat una. Ngayon naman ang pangkat pangalawa, ang magprepresenta ng kanilang gawain. Ano ba ang nakikita ninyo sa mga larawan? Magaling! Lahat ng mga sagot ng pangkat pangalawa ay tama. Bigyan nga natin ng malakas na palakpak. Alam kong may natutunan kayo sa araw na ito. Kumuha ng isang buong papel at puna ng tig-5 pangalang pantangi at pambalana ang sumusunod na talahayan. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sa pagsagot. Ang oras ay magsisimula na. Ang oras ay tapos na. Pakipasa ng mga ginawa ninyo sa araw na ito. Para sa inyong takdang aralin, lagyan ng wastong pang-angkop ang patlang. Isulat ito sa isang buong papel at ipasa sa susunod na ating pagkikita. Tumayo na ang lahat. Paalam mga bata.